Okay, time check. Mag-a-3:00 ng madaling araw. Nood tayo nitong Best of Misteryo. Sa mga hindi nakakaalam, pwede niyong panoorin yung mga lumang episode ng Misteryo sa may official YouTube channel ng GMA Public Affairs. Madami kasi talagang nanonood ng Misteryo dati. Sa may QTV Channel 11 pa yon, sister company ng GMA7. And sobrang madaming magandang episodes dito. Feeling ko kinumpile nila dito yung mga best na episodes na na-cover nila. So, panoorin natin. Ako na lang ang magmamaneho dun sa lugar ng Balawis kung saan takot nga pumunta yung mga ibang tricycle driver. Sa mahigit isang taon ng misteryo, Shapeshifter. nakarating tayo sa mga lugar na di umano'y nababalot sa kababalaghan. Putek na yan. Isa to sa mga maganda dito sa misteryo. Nabuksan ang ating mga mata sa pangyayaring kakatwa. Ang ganda ng mga reenactment nila. Talagang nakakatakot. Maria, nagpuprosesyon dyan eh. Na, talagang ako, kinikilabutan talaga. Sinadya namin ang ilan sa mga lugar na marahil di inakala ng marami na pinamamahayan di umano ng mga espiritong ligaw at ng mga di maipaliwanag nila. Kahit nga ngayon ko siya pinapanood, I mean, matanda na ako, nakakatakot pa rin yung dating eh. No? Si Ana. Mag-aasaran lang tayo. Diablo nga sa taas. Binawasan ko yung sound ko kasi masyadong malakas. Nagulat ako. Nakakatakot. Maybe the more na ginagawa natin tong show na to, the more na na-attract ako or na-attract sila sa akin. Hindi ko mapaliwanag. Ang episode ng misteryo na pinamagatang Pasyente. Ang isa sa pinakatumatak sa mga manonood. Hindi ko maalala to. Sige nga. Sakto. Mahigit 100 taong nang nakatirik ang gusaling ito. Isa itong paaralan at ospital na nagbibigay ng tulong medikal sa mga 2011, taong no? nangangailangan Grabe, nito. ang tagal na. Bago tayo magkaroon ng Zarkaro sa YouTube, meron na muna tayong Ang mga residente Ryan ng Liliwa at Eigenman. Elemento, hindi Ay, tama ba, lamang Ryan basta-basta Eigenman? Wait lang. nagpaparamdam. May extra rin daw ito sa mga litrato. Tama, Ryan Eigenman. Elemental lang. Ganun. Na-store ko siguro. Kaya nagparamdam. Sa video naman na ito, nakuha ng isang bantay ng pasyente noong December 2009. Tila may batang babae raw na tumawid sa harap ng kamera. Ooh, grabe yung video, oh. Naganap daw ito habang may Christmas program malapit sa video wall ng 3GP pa ospital. yan, for sure. Sabi nung doktor na dati niya daw Nokia patient pa yan. Yung batang yun na namatay sa dengue 3 days ago. Nakita niya pa yung short na pink tsaka yung pinakasuot ng bata. Kung ano yung lumabas dun sa video. Ako nag-goosebumps ako. Sinimulan ko ang pag-iimbestiga sa isang classroom sa college building kung saan di umano ay may nakitang mga estudyante na sunog na paa. Hopefully, kung meron nga something dito, pipick up siya nung thermal camera. May question pala ako dyan, no? Paano siya mapipick up ng thermal camera kung sakaling isa siyang ghost? Ibig sabihin ba nun nag-i-emit pa rin sila ng body heat?
para ma-pick up sila ng thermal camera. Parang may nakikita kang gumagalaw siya. Doon sa loob ng banyo. Through the windows. Kung papansining maigi, May mata. ang tiles sa banyo na nakuhanan ng thermal cam, Ba't ganun? mapapasing tila may imahe ng batang babae na parabang lumingon. Parang mata Ito nga yung kaya nakikita ang ko batang eh. nakita sa mga litrato at video ng mga estudyante at bantay. Kinikilabutan ako, putik. 247. Kaya naman ipinasuri namin sa isang graphics and visual effects artist ang litrato at video na nakunan ng mga estudyante at ng bantay. Possible explanation nun is parang may bounce na shadow. Kasi kung tinitingnan ko yung mga ibang images, yung mga ibang mga taong nasa picture, parang yung shadow nila is leaning towards dun sa left side ng guy. So ang suspetsa ko, parang nag-bounce lang yung shadow niya na pumunta ron. Pero ang video, ayon sa kanyang obserbasyon, hindi raw dinukto. Definitely, unlike sa photograph, mas mahirap gawin pag video. Well, especially for this one, it was shot, I think, on a cellphone camera. So medyo mababa yung quality. Kung babasihan ko sa aming technical knowledge, Mahirap talaga ma-analyze yan. mahirap siyang gawin. Mahirap siyang doktorin kasi the quality Oh, of yun the pa isa. video is consistent from Mahirap start i-edit. to finish. So, kung gaano ka low quality yung materials, ganun din yung bata na dumaan. So, Lalo na matagal ako na yan, ang go-go 2011 pa yan. Definitely, hindi siya dinoktor. Pero maaaring may paliwanag pa rin daw dito. Well, nung zinom niya kasi, it's an opportunity to hide the fact na may Medyo- bata na padadaanin. If the intent Medyo is ironic yun, ah. talagang mislead us to thinking na, uy, may batang dumaan na sasabihin sa atin na wala talagang bata. May mga ipinakitang pruweba na Sorry, medyo nagpapalasa ironic. ng kwento. Hindi daw dinoktor, Sapat na nga ba ito para tayo ay maniwala? pero nasa ospital yun, di ba? Pero kung panalangin lang ang hinihingi ng mga kaluluwang ligaw, hindi naman siguro ito mahirap gawin. Kung kapalit naman nito ay ang kanilang kalayaan. Wait lang, ayoko nang nagsasalita na sinasabayan yung yung palabas eh. Marami talagang kwento ng kababalaghan sa may mga ospital kasi syempre alam naman natin na maraming nag-aagaw buhay doon. Kaya nga may sinasabi sila na mas nakakatakot pa daw magstay sa may simbahan compared sa sementeryo kasi sa sementeryo puro patay na yung mga tao doon. Wherein sa simbahan kung saan daw binabasbasan yung mga yumao, doon daw madalas na iiwan yung mga kaluluwa. Pero para sa akin, ang mas kinatatakutan ko, hindi sementeryo or simbahan, sa ospital. Feeling ko talaga mas maraming kang mararamdamang kakaiba kapag ikaw ay nasa ospital. At saka, sobrang dami na ring mga kwentong kababalaghan dyan. Laging may sinasabi about sa bata. Marami mga doktor or mga nurse on duty na nagsasabing may nakikita daw silang bata tapos kung saan daw pumunta yung bata na yun, kung saan saan siya pumasok na kwarto, kinabukasan may babawian ng buhay na pasyente dun sa may kwarto na yun. So parang it's either multo siya ng isang bata or siya yung parang representation ng Grim Reaper sa mga ospital. Tingnan natin tong susunod. Isa pang lugar na di malilimutan ng Misteryo Team, ang Baguio Convention Center. Naku po, Pabagyo. Ang Baguio Convention Center ay ang pinakamalaki at Grabe pinakamodernong yan, pasilidad kung sa Baguio. Norte na pinagtatanghalan ng mga conference at mga graduations.
Pero bukod sa mga masasaya at mahalagang okasyon, ito rin daw ay sentro ng mga hauntings at paranormal activities. Okay, boys, we have a hot spot right here. Okay. Sa pintuan pa lang ng convention center, nagparamdam na agad ang mga espiritu. Nakalimutan ko pangalan nitong lalaki na to. Stop. What? Apo, wala po kaming gustong gawing masama. Adam Reyes lang kasi talagang pinaka-paborito kong paranormal expert dito sa misteryo. Well, hindi. Overall, Adam Reyes lang talaga. Uy. Huwag ka lalapit. Hello. Halos kabi-kabila ang pagpaparamdam ng mga espiritu sa loob ng convention center. Sa paglipat ng paranormal experts at ng mystery team sa kabilang kwarto, mas lalo pang tumindi ang pagpaparamdam. Holy thing's going crazy. Hilo at yung mga mahihilo pwedeng mapasukan. That's from the guardian, by the way. Muling nakipag-usap ang medium sa espiritu sa loob ng silid. Pero habang nagaganap ito, tila may Mag-alas nambato tres, sa no? crew at staff mula sa itaas. Naglapitan ng aming cameraman at 7 tingnan minutes. kung ano ang nalaglag sa hagdan. Time out. Ilang saglit pa, Do any of you right now not want to be here? may tila malakas na puwersang yumanig sa kinatatayuan ng grupo. Out. Everybody go up. We're not doing this here. No way. Up. Now. Ang dami nyo dyan masyado. Mabubulabog talaga yan. Uy. The whole friggin' place shook. That was cool. Sa labas ng convention center, pinakiusapan ng mystery team ang 3 regular na bantay ng gusaling ito na muling silipin ang basement para malaman kung saan nga nanggagaling ang mga kakaibang tunog na narinig namin dito. Ginamit nila ang entrance sa likod ng convention center para mas mabilis marating ang basement. Wala silang kakaibang naramdaman at naranasan hanggang sa marating nila ang basement. Dito madalas umiyak yung bata. Saan? Hindi ko masyado nakita. Nagtakbuhan kasi agad. Mamaya standy lang pala yung nakita nila eh. Nang makalabas ang 3, pawang namumutla at takot na takot ang mga ito. Eh, Maririnig po ba dyan yung angas ng drip. Maririnig po ba dyan mga naglalakad? Habang naglalakad kami, nagbibideo kami, parang tumatas yung mga balayibuhay namin. Parang nakakakaba. Hindi, yung nasa bandang basement na po kami. Kung namin na kung anong tunog yun eh. Chinelas. Chinelas po eh. Sinadya namin si Salvador Cesario ng Baguio Seismic Station upang malaman kung may naitala silang anumang paggalaw. Bali, 24 hours yung operation natin. Wala tayong na-record kahit isang earthquake kahapon. So, ibig sabihin, sa loob ng 24 oras, wala akong na-record na kahit maliit na tremor sa araw na yun. Ang mga inaakala rin daw naming pagpaparamdam ng mga kaluluwa ay maaaring epekto lang ng mga naganap sa paligid ng convention center. Isang possibility, may activity nangyayari doon, yung demolition ng itong carnival. Tapos mayroong mga trucks, mga buses na nandun, equipments. And then mga steel structures na minumove, pinapile, and so on. Do any of you right now not want to be here?
Anyways, oh, basta talaga maraming nakakatakot na lugar sa Baguio. Diplomat Hotel, Teachers Camp, tapos ayun, bago lang yun sa pandinig ko yung convention center na yun. Meron din sa may Camp John Hay. Yung yung Laperal number 14 kasi ano na siya ngayon fine dining restaurant na siya, 'di ba? Pero before, sinasabi na isa yun talaga sa mga haunted places sa Baguio. Pagkakaalam ko nga dati, kung alam niyo yung series na Haunted Places on Earth, alam ko na featured yung Baguio doon, pero hindi ko kasi mahanap yung episode. Siguro lost episode na rin siya or ewan, or baka hindi naman talaga siya na-feature, baka nabanggit lang. Pero kapag naiisip ko yun, sinusubukan ko pa ring hanapin kung meron nga ba talagang episode yung Scariest Places on Earth na na-feature yung Baguio. So, proceed na tayo dito sa may susunod. Manila City Hall. Sa dami ng Matik. lugar na napuntahan ng misteryo, isa ang Manila City Hall sa mga hitik na hitik. 'Di ba isa din yan sa mga urban legend dito sa Pilipinas na yung shape kasi nung Manila City Hall, kapag titignan sa taas, kahit ngayon i-check nyo siya sa Google Earth, makikita nyo na hugis kabaong. So sinasabi nila na dahil daw doon kaya maraming nagpaparamdam sa Manila City Hall or maraming nangyayaring kababalaghan. Pero ang alam ko, inexplain na ata ni Kuya Kim na yung shape ng Manila City Hall is hindi talaga kabaong. Nakabase ito sa shield ng mga Templar Knights, kaya ganun. Parang may yung shield na may cross, basta ganun yung itsura niya at hindi siya yung kabaong na parang kabaong ni Dracula. Parang ganun. Tingnan natin to. Na kwento ng kababalaghan. Taong 1904 nang itinayo ang Manila City Hall. Ginawa raw itong garrison ng mga sundalong Hapon noong sakupin nila ang Pilipinas. Kaya naman isa ito sa mga gusaling nasira noong World War II. Ayan. Tingnan nyo na maigi. Naniniwala si Edmond, isa rin sa mga empleyado ng Manila City Hall, na kaya raw maraming nagpaparamdam ng elemento rito ay dahil sa disenyo ng gusali. Kasi unang-una, hugis pa lang ng Manila City. Ayan nga. Hugis at taol na Ayan nga yung sinasabi. Taol nung panahon ng mga Espanyol. Ang hugis at taol daw ng Manila City Hall, makikita kung susuriin ang aerial view nito. Oh, yan. Tapos parang may cross pa. Si Edmond din ang sumama sa amin at sa kilalang psychic na si Stargazer para libutin ang gusali. Grabe yung codename nung no? May moniker pa. Stargazer. Sa tuktok ng Manila City Hall, Nasama pa si Sasa Girl. Pag-usap sa mga espiritu sina spirit expert Stargazer at City Hall employee Edmond Pineda. Kakilakilabot at mahirap ipaliwanag ang mga sumunod na pangyayari. Ayaw talaga Edmond umalis yun na sa likod. Babae. Grabe yan Putik Nagulat ako, na yan. sabi ko, Madam, may humawak sa akin sa braso ko. Hindi ko alam na merong may fingerprints. Pang pelikula na, no? Nagulat Grabe. lang din ako nung kinunan yun Nakita ko nga sa liwanag, meron ng fingerprints. Taga nakita mo naman yung tayo ng balahibo ko, unong-uno siya. Bago ko sindihan yung pinakamasakit sa inyo, magparamdam ka. Nang muling hinamon ni Stargazer na magparamdam, para namang may tumulak kay Edmond. Idadasal ko na ang dapat ko idadasal para maalis ka na. May humipo sa may tumulak sa akin. Saan? Tinitreten, no? Nang tignan namin ang kanyang Kakaiba yung approach niya. Mayroong ulit fingerprint dito. Ito ang storyang tila dagdag pa sa nakakakilabot na nakaraan at kasaysayan ng Manila City Hall. Isa rin sa pinakanatataking episode ng misteryo, ang storyang ginawa namin sa Paco, Manila.
Anong meron dyan? Kanina sabi nung lalaki, unong-uno daw. Tapos ito naman, Paco. Paco, Manila. Kala ko yung Emergency ni Arnold Clavio dati. Nakasimula pa lamang ng taon ay sinalubong na ng malaking trahedya ang mga residente ng Barangay 823 dito sa Paco, Manila. Tinupok ng malaking apoy ang daang-daang bahay at ari-arian at binawian pa ng buhay ang isang biktima. Subalit mula sa mga abo ay umusbong ang iba't ibang mahiwagang kwento. Sinasabing mga duwende ang mga makikita sa litratong ito na kinunan mismo sa Barangay 823 matapos ang sunog. Si Crizel ay Mga nagsimula ding duwende? makakita ng iba pang mga kakilakilabot na elemento. Maliit po siya na bata, tapos bilog na Mamaya bilog may yung mata. kukwento ko sa inyo. Kasi itim po talaga siya, yung katawan niya itim. Nakita ko po, gabi na po yun, around 3 a.m., madaling araw. Nakita po yung bata, sumusunod po siya sa akin. Tila gusto rin patunayan ng mga duwende ang nakikita ng dalaga. Kaya raw maging sa litrato ay nagpakita ang mga ito. Picture po ako noon sa may grotto. Hindi naman po sinasadya na napicturean ko po yung tatlong maliit na elements. Sabi po sa akin, baka daw po yung mga white dwarfs. Ang mga litratong nakuhanan ng Kala dalaga ko si ay aming din Chicana. pinasuri sa photographer na sina John Tronco at Mix Castro. So it's quite weird. You can't even decipher what it is. Your darkest area is supposed to be the other side of the grotto. And any shadow landing under that should be your darkest area also. Ang problem ko lang May sa mga position tumitilawak of the sun na. kasi for whatever it is, yung shadow na sinasabi is this one. So sobrang lapit, hindi the proper angle yung position ng sun. So doon tayo nagkuhan dahil hindi ko kaya i-explain yung authentic eh. Ang density ng area na to na pinag-uusapan natin and the same density of the colors here are almost the same eh. So I would say this is authentic, this shot. Sunod na pinuntahan ng grupo ang bahay ng dalagang si Cresel na ginagambala naman daw ng duwende. Dito lang siya pala. Actually po, last year ko lang po siya talaga na-encounter. Ayan siya. Ayun, nakita mo? Ayan na si Ana. Okay. Ayun o. La. Ano ba? Sa may drum ko po napansin. Tatago siya eh. Ayaw niya talaga magpaano eh. Diba? Init. Malamig. Wala po akong maramdaman. Hindi ko maramdaman kung mainit o malamig. Relax ka lang. Tila may maliit na boses ang tumawag sa aming pansin. Ramdaman mo yung katawan mo, kalahati sa'yo, kalahati sa kanya. May paliwanag naman ng audio specialist na si Roy Maliksi ukol sa maliit na boses na aming narinig habang ginagamot ni Ana si Crisel. Yung pumasok ng sound, medyo malapit nga siya sa tunog ng whisper or sa frequency ng boses ng tao. Kasi yung tunog niya kasi malapit siya dun sa microphone. Whisper yon, kung ganito kalayo yan, hindi So, ano yan ibig sabihin? makaka-capture habang nagsasalta yung kapareho niya ng distance dun sa mic. Posibleng meron talaga na sumabay, magsalta. Pero posible rin na nasa paligid lang din niya. Ayun na Pero nga. naniniwala ako na walang papasok mga ganong audio kung walang nagsalita. Walang bumulong. Tama. Can't seek anything. Nang mahigit sa 1 taon naming pagsisiyasat sa paranormal, may paliwanag man o wala, isa ang aming napatunayan.
Kahit pag-aano kumoderno ang panahon natin ngayon, Nakakatakot yun, no, yung kanina. ang ating mundo Parang may patuloy sumilip. pa ring nababalot ng misteryo. Yung ikukwento ko sa inyo, nabasa ko lang din to sa Reddit. Masabing ano to, urban legend or ano, dark secret. Napapansin nyo kapag may mga area na nasusunog, 'di ba? Laging may bagong establishment na natatayo. Kasi yung lupa na yun is, yung mga nakatira doon sa may lupa na yun is hindi naman nila pagmamayari yun, or kung tawagin nga natin ay mga ano, squatters area. Meron daw ginagawang technique yung mga may-ari ng lupa kapag kaayaw daw talaga umalis ng mga taong nakatira doon. Sinasadya yung sunog. So ito, ano lang to speculation lang to, wala itong proof, wala itong matibay na ebidensya para masabing totoo. Ang sinasabi daw nila, ginagawa daw na technique ay daga or kuting, may gas. So binubuhusan ng gas yung daga or kuting tapos sinisindihan. So ang mangyayari nun, syempre magtatatakbo. Tapos magtatatakbo dun sa may area. After nun, yun na yung magiging cause ng sunog. Tapos syempre dahil kasamang matutupok yun, kapag may mga sunog naman na ganyan, hindi maiwasan na may mga masunog talaga na daga or pusa. Walang ebidensya. Hindi makikita kung ano yung parang pinaka root cause. Kasi hindi naman nila iisipin na, kunwari may nadamay nga talaga na hayop, hindi nila iisipin na, ay, sinadya to. Kasi pwedeng isipin nila is, lang yun, biktima. Well, lang yun, nabasa ko lang sa may Reddit. Hindi din natin alam kung totoo ba. So, ayun na nga, ganun lang siya kaiksi. Anong oras na? 3:09. So, ayun, maraming salamat sa mga nanood. Kung may mga request kayo, comment lang kayo sa ibaba. Tsaka sa mga bago lang napadaan dito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-like yung video. Ayun lang, thank you guys. Bye!